Suntok sa buwan ang wish na to. Pag natisod ka at nasa loob kita, hindi magtatagal ay tayo na. O Dr. Love, tulungan niyo po ako. O Dr. Love, ano ba ang reseta mo? O Dr. Love, ano ang aking gagawin? Ubus ang yakapsul, wala pang kispirin. Nagpapakyut na nga sa'yo, pero torpido pa rin ako. Ligaw tingin, palipad hangin, kailan kaya sasabihin? O Dr. Love, tulungan niyo po ako. O Dr. Love, ano ba ang reseta mo? O Dr. Love, ano ang aking gagawin? Ubus ang yakapsul, wala pang kispirin. Obvious na ang feelings ko. Kailan mo kaya matatanto ang damdamin ko na para lang sa'yo? Hindi magtatagal, di may tatago. O Dr. Love, tulungan niyo po ako. O Dr. Love, ano ba ang reseta mo? O Dr. Love, ano ang aking gagawin? Ubus ang yakapsul, wala pang kispirin. Sana Magandang gabi sa inyo mga Doctor Lovers. Ito po si Brother June Banaag and welcome sa ating programa. Tuwing Saturday ay meron po tayong live dito sa official Facebook page ng Ikwento Mo kay Dr. Love. At ngayong gabi ay meron tayong dalawang liham kasaysayan na tatalakayin. So more or less, mga 1 hour siguro ang ating programa ngayon. Nais lang natin bumati sa lahat ng mga Doctor Lovers sa kaninang tanghali pa po naghihintay. Kaninang tanghali pa po sila nakatingin sa kanilang mga cellphones at nag-aabang sa ating live broadcast ng Ikwento Mo kay Dr. Love. Gusto ko lang munang pasalamatan po ang ating mga kaibigan na patuloy na mga nagtitiwala sa ating programa, ang mga Doctor Lovers na since 1997 hanggang sa ngayon sa ating digital platform ay kasunod at sumusubaybay pa rin po sa ating programa. Maraming salamat po sa inyong lahat and we welcome you to Ikwento Mo kay Dr. Love. Isang programa po na tumatalakay sa kwento ng buhay, kwento ng pag-ibig, kwento ng mga kung ano-ano, sama ng loob, problema na dinudulog sa ating palatuntunan at mga kasaysayan na maaari pong makapagbigay ng inspirasyon sa ating mga tagapakinig. Batiin ko lang, shout out muna tayo sa mga nanonood sa atin ngayon. Thank you very much kay Feli Antiporda ng Binangonan, Rizal. Kung inyong natatandaan nung nasa radyo pa tayo, nakikinig na po sa atin si Feli Antiporda ng Binangonan, Rizal na madalas ay nagpapadala sa akin ng itlog na maalat buhat sa Binangonan. Thank you, Feli. Maraming salamat sa iyo. Uy, ang kaibigan natin, isa sa mga pilgrims natin, si Aida Puhanes. Ito ay laging kasama ni Ming
Puhanes kapag kami ay naglalakbay sa iba't ibang panig ng daigdig. It's just too bad hindi na ako makasama sa kanila ngayon. Pero lately, si Ming Puhanes, ang alam ko, Ming, ay nagpunta sa South Korea kasama ng barkadahan ng Dr. Lovers, sina Zenny Dayang Hirang. Maraming maraming salamat sa inyo. Nakatutok din sa atin ngayon si Lance Abellion, ang ating spoken word artist at kaibigan ng Dr. Love Radio Show. Maraming maraming salamat, Lance Abellion. He has gone a long way. Malayo na ang narating ni Lance Abellion. I'm very happy for him. Buhat naman sa San Pedro, Laguna ang ating mga kaibigan, si Yek Lopena. Hindi mawawala dyan si Riza, templadong parang kape ng San Pedro, Laguna. Maraming salamat din kay Doktora Mimi Batingan Lacuna na ngayon ay nakatutok sa ating programa. Chato Sakluti, good evening and happy listening to you, my friend. Lori Feria Flores, magandang gabi at maraming maraming salamat sa inyo sa inyong patuloy na mga pagtitiwala sa programa natin. Bibigyan daan lang muna natin, batiin lang muna natin itong mga doctor lovers natin. Consuelo na yan, di ba? Si Alani Hungko. Alani Hungko ay nakatutok sa atin. Jeneline Banaag, baka kamag-anak ko ito. Jeneline Banaag, Evelyn Fortunado, Marivi Viola ng Baguio City, isa sa mga Tres Marias ng ating programa. Nandyan si Doktora Ani Orel ng Las Piñas na palagi po nakatutok sa atin. Doktora Ani, maraming maraming salamat. Pinababati ka ni 3D Banaag. Ha? Si Doktora Ani Orel. Helen Dizon, Myra Bulisayli, Elizabeth Villa Gonzalo, Joy Suspine Salaw ng Pineda Pasig, at ang aking pamangkin na napakahusay mag-paint at very religious sa Switzerland. Meron po silang grupo ng mga Pilipino na mga residente sa ibang bansa, specifically sa Switzerland, sa Roma, na nagsama-sama at bubuo ng isang religious group, no? At naging panauhin nila ako. Batiin lang natin ang magandang umaga, tanghali at gabi kay Nanette Cruz Miloda from Switzerland at ang kanyang butihing esposo si Michelle Miloda. Yung iba babatiin natin mamaya ho. In the meantime, nais naming ipalaala sa inyo ho, meron po tayong Facebook page, official Facebook page ng Ikwento Mo kay Dr. Love. Maaari po kayong mag-comment sa comment section sa inyong madidinig at matutunghayan na liham kasaysayan na ating tatalakayin. Alam ko marami sa inyo ang gusto magbigay ng kanilang opinyon. Maaari po kayong mag-comment dyan. You can also send your liham kasaysayan sa ating email address. Meron po tayong email address at dito na po nagpapadala ng liham kasaysayan ang ating mga followers, no? Ang ating email address ay ikwento mo kay drlove@gmail.com. Small letters lamang po yan, ho. Ikwento mo kay drlove@gmail.com. Now, sa ating pagbabalik, ay tutunghayan natin ang unang liham kasaysayan na padala sa ating palatuntunan. Actually, pang-pangatlo na ito na ating itinampok. But since ngayong gabi, starting tonight, ay magla-live tayo ng 1 hour para po matunghayan natin ang higit na nakararaming mga pinadadalang liham kasaysayan at mabigyan natin ng ating counseling. 1 hour every Saturday starting at 8 p.m. sa official page ng Ikwento Mo kay Dr. Love Facebook page. Pagbabalik natin, ang liham kasaysayan, padala ni Evelyn ng Mindoro Oriental.
Maraming salamat. Balik po tayo sa ating ikwento mo kay Dr. Love. Maraming salamat sa lahat na nagtitiwala at umaasa na sa pamagitan ng programang ito ay maibsan ng bigat ng kanilang nararamdaman. Inaanihan din po namin kayo. Kung sakaling meron kayong suliranin na gusto niyong ibahagi sa ating programa, pwede pong huwag na ninyong ibigay ang tunay na pangalan nyo, itago niyo lamang po ang inyong pangalan, at ang mahalaga po ay malaman namin at mapakinggan namin kung ano ang inyong suliranin at mapag-usapan po natin sa ating programa. Now, narito ang unang liham kasaysayan na ating itatampok, buhat kay Evelyn ng Mindoro Oriental. Ang wika ni Evelyn, Dear Dr. Love, 7 taon na kaming kasal ng asawa ko at may isa kaming 5 taong gulang na anak. Hindi naman po siya babaero, hindi rin po lasinggero, hindi rin nagsusugal. Ang problema ko po ay parang hindi kami ang una niyang pamilya. Bawat sahod niya, halos kalahati ang ipinadadala niya sa kanyang mga magulang at sa kanyang mga kapatid. Naiintindihan ko naman ang pagtulong niya, pero minsan kami na ang nagkukulang. May mga pagkakataong delay ng bayad namin sa renta ng bahay. Napuputulan na kami ng internet at minsan wala na kaming pambili ng gatas para sa aming anak. Pero kapag humingi ng pera nanay niya, kahit mangutang pa siya, ibibigay niya. Kapag nagsasalita ako hinggil sa bagay na ito, sasabihin niya agad, wala raw akong utang na loob. Kesyo kung hindi raw dahil sa mga magulang niya, ay hindi siya makapagtatapos ng kanyang pag-aaral. Dr. Love, hindi ko naman siya pinipigilang tumulong. Ang gusto ko lamang po sana ay unahin muna ang sarili naming pamilya. Minsan, naiisip ko, asawa pa ba ang turing niya sa akin? O pangalawa lamang ako sa listahan ng mga responsibilidad niya? Napapagod na po akong intindihin siya, Dr. Love. Hindi ko po alam kung ako ba ang makasarili o talagang mali ang ginagawa niya. Ano po ba ang tamang limitasyon sa pagtulong sa magulang kapag may sarili ka ng pamilya? Maraming salamat po at umaasa, Evelyn ng Mindoro Oriental. Sakali man po na meron kayong suliranin katulad ng kay Evelyn o namang suliranin na maaaring makatulong ang programang ito, maaari po kayong magpadala ng inyong mensahe sa ating email address. Ang ating email address ay ikwento mo kay drlove@gmail.com or mag-comment kayo sa comment section ng official Facebook page ng Ikwento Mo kay Dr. Love. Sa ating counseling, ang ating maipapayo sa ating letter sender si Evelyn ng Mindoro Oriental sa ating pagbabalik. Maraming salamat po sa inyo. Hindi ko alam, pero maraming mga gusto magbigay ng kanilang opinyon sa liham kasaysayan padala ni Evelyn ng Mindoro Oriental. Naranasan na ba ninyo kung ang asawa ninyo ay masyadong malapit sa inyong biyanan? At ito ang problema nating Pilipino. Minsan po, dahilan sa closely knit family, ang mga Pilipino ay minsan po may mga apo na pero nakatira pa rin sa bahay ng biyanan. Di ba? At minsan magre-reklamo na pinakikialaman sila ng biyanan nila doon sa kanilang pagpapatakbo ng kanilang pamilya. Pero sa kasaysayan ni Evelyn,
Sino nga ba ang may priority kapag ikaw ay nagkaasawa na? Sa ating kulturang Pilipino at sa ibang bansa man, ito ay napatunayan na rin ang maraming pagkakataon at sinasabi ng ilang mga psychologists na kapag ikaw ay nag-asawa, priority sa iyong buhay ay ang asawa mo at ang iyong mga anak. In other words, ang first priority ay ang iyong pamilya. Pero paano ang pamilya mo? Paano ang mga kapatid mo? Paano ang mga magulang mo? Sapagkat ang magulang ay hindi maaaring itapon, malaki ang tulong na nagawa ng mga magulang natin sa atin at malaki ang ating utang na loob sa ating mga magulang. At tanging sa Pilipinas lamang mayroong utang na loob. Sa ibang bansa wala yan. Pero bukod doon, ang pinakamahalaga ay malaman natin na priority ang iyong pamilya. Ibig sabihin, ang asawa at ang iyong mga anak. Now, paano ang magulang? Kapag kayo ay may mga kapatid, sa mga panahon ng inyong mga magulang ay may edad na at hindi na nakapagtatrabaho at wala ng sources of income, ang magkakapatid ang kinakailangang magtulong-tulong. Hindi po pwedeng isa lamang ang mga magkakapatid ang dapat na magtulong-tulong sa kanilang magulang. In other words, sabi nga ng mga Kastila, entonces, hindi natin ida-drop, hindi natin pababayaan ng ating mga magulang. Bagamat ang priority natin ay ang ating pamilya, ang ating mga magulang ay second sa ating priority na tulungan. Now, kung nag-iisa ka, whether you like it or not, ikaw ang may responsibilidad sa iyong mga magulang. Kasama siya sa iyong priority, kasama siya sa iyong pamilya. Medyo mahirap unawain at magiging kontrobersyal ang bagay na ito. Pero bigyan liwanag lamang po natin, hindi po natin isinasa isang tabi ang ating mga magulang. Responsibilidad po natin na tulungan sila, lalo sa panahon ng kanilang katandaan, sapagkat nung tayo ay maliliit pa lamang, itong mga magulang natin ang nagsikap para maibigay sa atin ang lahat ng ating pangailangan kasama ng ating pag-aaral. Subalit kung kayo ang nasa katayuan ni Evelyn, dapat na maunawaan ng kanyang asawa na ang priority ay ang kanyang pamilya, subalit hindi tatalikuran ang kanyang mga magulang. Maaaring gumawa siya ng paraan para meron siyang extra income na maitulong para sa kanyang magulang. Pero hindi maaaring gutumin ang iyong mga anak at ang iyong asawa sapagkat sa mata ng batas, ito ang iyong first priority. Pag-usapan yung mag-asawa at maaari mong ipaliwanag sa iyong asawa nang hindi ka nagtataas ng boses o hindi ka nagpaparamdam ng insecurity. Alam kong medyo mahirap yan, pero walang hindi nadadaan sa magandang pag-uusap. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love. May problema ka ba sa buhay na hindi mo alam kung kanino ikukuwento? May mga tanong ka tungkol sa pag-ibig, pamilya, buhay, o pananampalataya? Dito, maaari mong ikuwento ang iyong pinagdadaanan at makinig sa payo at gabay ni Brother June Banaag. Samahan kami sa ikwento mo kay Dr. Love, isang programa para sa puso, isip, at kaluluwa. Oh, Dr. Love, tulungan. May problema ka ba sa buhay na hindi mo alam kung kanino ikukuwento? May mga tanong ka tungkol sa pag-ibig, pamilya, buhay, o pananampalataya? Dito, maaari mong ikuwento ang iyong pinagdadaanan at makinig sa payo at gabay ni Brother June Banaag. Samahan kami sa ikwento mo kay Dr. Love, isang programa para sa puso, isip, at kaluluwa. Oh, Dr. Love, tulungan. Maraming salamat at muling nagbabalik ang ating palatuntunan, Ikwento Mo kay Dr. Love.
Maaari po kayo magpadala ng inyong liham kasaysayan. Ulitin ko lamang po, open po ang programa natin sa inyong liham kasaysayan. Hindi naman nangangahulugan na problema lamang. Maaari po kayo magpadala ng mga kasaysayan ninyo na maaaring magbigay inspirasyon sa ibang doctor lovers na patuloy na nagtitiwala sa ating programa at nakatutok sa programang ito. Now, ang programang ito ay sumasa inyo po dito sa official Facebook page ng Ikwento Mo kay Dr. Love tuwing Sabado alas 8 ng gabi. At tuwing Sabado may dalawang liham kasaysayan tayong tatalakayin. Before we go to our second letter, batiin lamang po natin ang napakaraming mga ah, nakatutok sa atin. Alam ba ninyo kung kay nakikinig sa ating programa sa FM noong araw, ang aking producer na mahal ko. Ang producer ko, si Jake Bakud, ngayon po ay kukuya-kuyakoy sa Baguio City at nakatutok sa atin. Jake Bakud, I miss you so much, my friend. And Mike Santillan, ito yung ating mga producers. Napakababait nito mga taong ito na napakahirap para sa akin na talikuran sila, tiwanan at mag-retire tayo pero kailangan na po. Pero maraming salamat. Jake Bakud, who is now in Baguio City. May isa pa, si Doktora Annette Guevara ng Lourdes Hospital sa Santa Mesa, Manila. Santa Mesa na yun, no? Boundary ng Santa Mesa at Mandaluyong. Si Doktora Annette Guevara, magandang gabi sa iyo, kaibigan. Naaniyahan kami nito several years back sa Quezon Province, doon sa kanilang probinsya. At napakabait na pamilya. Doktora Annette Guevara. Andrea Enoto ng Tokyo, Japan. Kumbawa. Arigato gozaimashita. Andrea Enomoto at ang kanyang husband, Mr. Enomoto ng Tokyo, Japan. Mark Banag ng Diamond Motors is watching us right now. Hello Mark, magandang gabi sa iyo. Ito ang takbuhan ko pagka may diferensya ang aking kariton sapagkat Mitsubishi ang ating kariton, pinagkakatiwala natin sa mga nakakaalam talaga. Mark Banaag ng San Mateo Rizal from Diamond Motors Corporation. Sa Marikina branch po siya naka-assign. Ayan. Cecil Paredes. Si Cecil Paredes, ito ang kapatid ng ating kaibigan si Pepito Reyes na taga Binangonan, Rizal. Si Pepito Reyes po hanggang sa pumanaw siya palagi kami magkakasama din. Magandang gabi rin kay Mr. Manuel Balela II. Sir, magandang gabi po sa inyo. Hindi ko lang alam kung retired na ito. Si Mr. Balela ay sa Laguna, if I'm not mistaken, Santa Maria, Laguna, kung hindi ako nagkakamali. Siya po ay dating principal ng isang eskwelahan doon, no? At maraming salamat po sa inyo, Mr. Manuel Balela II. Miss Miles Macabenta Raya. Miles Macabenta Raya ng Tel Aviv, Israel. I remember vividly na nang kami magtungo sa Tel Aviv, sinalubong kami ni Miles Macabenta Raya at may dala siya mga prutas, ipinakain sa mga pilgrims sa bus. Maraming salamat. Magandang gabi rin kay April Bautista. Parang anak ko yan. Si April Bautista na ngayon ay nakatutok sa atin. Huwag kalimutan yung ating kapatid na si Aurora Manalang Banaag ay nasa Dubai ngayon at nagtatampisaw sa pagkain ng cheesecake sa Cheesecake Factory sa Dubai. Maraming salamat sa ipapadala mong cheesecake sa akin. Aurora Manalang ng Dubai. Ito po mga kamag-anak ko ito. Sa Sharjah, United Arab Emirates, ang ating anak na panganay, si Judy Morante at si Marco Morante. Siyempre, huwag kalimutan si Juan Diego Morante na ngayon po ay nandiyan na sa Sharjah, sa United Arab Emirates. Nandiyan din po at kukuya-kuyakoy matapos kumain ng kanyang masarap na dinner na steak
sa Cheesecake Factory, si Ana Manuel. Pagkatapos ng hirap sa Pilipinas, ngayon po ay nagbabakasyon sa Sharjah. At malutong na raw ang balat niya sa init. Parang lechon. Yung aking bunsong anak, si John Banaag, ay nakatutok sa atin ngayon. Magandang gabi sa iyo. Yung manugang natin, si Aldrin Bautista, ay nakatutok din po. Marami tayong mga kamag-anak dyan sa United Arab Emirates. Aldrin Bautista, ang tatay ni Mateus Von Bautista. Shout out tayo kay 30 Juanito D.L. Banaag III. Yan, kumpleto na yan, ha? Bati na tayo, 30. Buhat naman sa Canada, magandang gabi kay Isabel Domingo. Parang magiging manugang ko ito. Si Isabel Domingo. Baka ho may nakikinig na kaibigan ni Michael Von Banaag, girlfriend niya po yan. Kaya huwag niyo nang ligawan. At huwag kayong magkamaling lumapit kay Michael Von, may girlfriend na po yan. Si Isabel Domingo ng Canada. Aba, si Letty Valila de los Santos, dating police officer. Kaibigan natin to. Letty, kumusta ka na? Letty Valila de los Santos. And Lydia Pineda Gonzalgo. Isa sa mga pilgrims natin to. Maraming salamat sa iyo, Lydia. Miss ka na namin. Hindi na ako nakakabiyahe ngayon. Ito pang isang producer ko for so long, dekada. Mahabang panahon ko naging producer ng Dr. Love Radio Show sa Teleradyo Charlie Naberte. Miski po nakapikit ako, pag binanggit mo ang pangalang Charlie Naberte, dumidilat ang mata ko at nagigising ako. Napakabuting tao niyan. Ang aking producer sa Teleradyo nung araw, sa DZMM, si Charlie Naberte. And happy birthday to Precious Heart of Santa Rosa, Laguna. Ang pagbati buhat kay Andrea Enomoto ng Tokyo, Japan. Okay, now, narito ang isa sa pinakamagandang kasaysayan na tutunghayan natin. Hindi ko alam kung paano kayo magre-react. Pero, gusto ko lang paalala sa inyo, maaari po kayong magpadala ng inyong komento sa comment section ng ating programa dito po sa official page ng Facebook page ng Ikwento Mo kay Dr. Love. Gusto kong madinig ang inyong mga komentaryo sa inyong madidinig na kasaysayan ngayon. Narito at ating tunghayan ang pangalawang liham kasaysayan. Magandang araw po, Dr. Love. Isa po akong 33 anyos na may bahay. Matagal na po ako nanonood sa inyong mga counseling. Kaya naisip kong sumulat dahil hindi ko na po alam kung ano ang tamang desisyon. 12 taon na po kaming mag-asawa. Meron kaming 3 anak na edad 10, 7, at 3 taong gulang. Hindi man marangya ang buhay namin, masaya kaming magkakasama. Ang asawa ko ay isang mabuting ama at responsable. Wala po siyang bisyo, hindi siya babaero, at inuunan niya ang kanyang pamilya sa lahat ng bagay. Ang problema po namin, Dr. Love, ay ang hirap ng buhay. 2 taon nang hindi sapat ang kinikita ng asawa ko sa kanyang trabaho. Minsan ay kinakailangan pa naming mangutang para lamang maipambayad sa matrikula ng mga bata, pambayad sa kuryente, tubig, at pang-araw-araw na gastusin. Kahit anong sideline ang gawin niya, kulang pa rin po. Noong isang linggo, may tumawag sa kanya mula sa isang agency. Natanggap daw siya bilang isang technician sa Middle East. Mas malaki ang magiging sweldo niya
kaysa sa kinikita niya rito sa Pilipinas. Kapag natuloy siya, halos doble ang maipapadala niya sa amin buwan-buwan. Posible rin daw na makapagpatayo kami ng sariling bahay at mapagtapos namin ang aming mga anak. Lahat po ay masaya para sa kanya, maliban sa akin. Simula nang malaman kong kailangan niyang umalis, gabi-gabi na po akong umiiyak. Hindi ko maipaliwanag ang takot ko. Natatakot akong magkasakit siya roon at wala akong magawa. Natatakot akong lumaki ang mga anak namin na wala ang kanilang ama. Natatakot din akong baka sa tagal ng panahon ay magbago ang damdamin namin sa isa't isa. Hindi ko rin po maiwasang isipin, Dr. Love, ang mga kwento ng mga pamilyang nasira dahil po sa pangibang bansa. May ilan na nagkaroon ng ibang karelasyon. May iba namang pag-uwi ay parang hindi na magkakilala. Ayokong mangyari yun sa amin. Ilang beses ko nang sinabi sa asawa ko na wag na lang siyang umalis. Sinabi ko na mas gugustuhin kong kapos kami basta't magkakasama. Pero ang sagot niya sa akin ay, ginagawa ko ang lahat ng ito para sa kinabukasan ng mga anak namin. Ayokong habang buhay siyang naghihirap. Dr. Love, napaiyak na lamang po ako. Alam kong tama ang dahilan niya pero masakit pa ring tanggapin. Minsan, naiisip kong maging makasarili at pakiusapan siyang wag nang tumuloy. Pero kapag nakikita kong nahihiya siyang hindi maibigay ang mga pangailangan ng mga bata, parang ako naman ang nanggigipit sa konsyensya. Dr. Love, mali po ba kung gustuhin kong pigilan ang asawa kong mag-abroad? Paano ko haharapin ang takot na baka ang pag-alis niya ay maging dahilan ng pagkasira ng aming pamilya? At kung hahayaan ko siyang umalis, paano namin mapapanatiling matatag ang aming pagsasama kahit magkahiwalay kami ng bansa? Sana po ay mabasa ninyo ang aking liham. Kailangan ko po ng payo bago dumating ang araw ng kanyang pag-alis. Lubos na gumagalang, Telma ng Manawag, Pangasinan. Sakali pong meron kayong suliran na gusto niyong idulog sa ating programa, maaari po ninyong ipadala sa ating email address. Ang ating email address ay ikwentomo kay drlove@gmail.com. Or pwede kayong mag-comment sa ating comment section ng Ikwento Mo kay Dr. Love official Facebook page. Sa ating pagbabalik, tutunghayin natin ang liham kasaysayan at pag-usapan natin ano ang pinakamagandang gawin ni Telma ng Manawag, Pangasinan. May problema ka ba sa buhay na hindi mo alam kung kanino ikukuwento? May mga tanong ka tungkol sa pag-ibig, pamilya, buhay, o pananampalataya? Dito, maaari mong ikuwento ang iyong pinagdadaanan at makinig sa payo at gabay ni Brother June Banaag. Samahan kami sa Ikwento Mo kay Dr. Love, isang programa para sa puso, isip, at kaluluwa. Oh, Dr. Love, tulungan. May problema ka ba sa buhay na hindi mo alam kung kanino ikukuwento? May mga tanong ka tungkol sa pag-ibig, pamilya, buhay, o pananampalataya? Dito, maaari mong ikuwento ang iyong pinagdadaanan at makinig sa payo at gabay ni Brother June Banaag. Samahan kami sa Ikwento Mo kay Dr. Love, isang programa para sa puso, isip, at kaluluwa. Oh, Dr. Love, tulungan. May problema ka ba sa buhay na hindi mo alam kung kanino ikukuwento? May mga tanong ka tungkol sa pag-ibig, pamilya, buhay, o pananampalataya? Dito, maaari mong ikuwento ang iyong pinagdadaanan at makinig sa payo at gabay ni Brother June Banaag. Samahan kami sa Ikwento Mo kay Dr. Love, isang programa para sa puso, isip, at kaluluwa. Oh, Dr. Love, tulungan.
May problema ka ba sa buhay na hindi mo alam kung kanino ikukuwento? May mga tanong ka tungkol sa pag-ibig, pamilya, buhay, o pananampalataya? Dito, maaari mong ikuwento ang iyong pinagdadaanan at makinig sa payo at gabay ni Brother June Banaag. Samahan kami sa ikwento mo kay Dr. Love, isang programa para sa puso, isip, at kaluluwa. Oh, Dr. Love, tulungan. May problema ka ba? Maraming salamat. Nagbabalik ang ikwento mo kay Dr. Love. At paalaala po natin, baka may problema kayo na gusto nyong idulog sa atin, ikwento nyo po. Alam nyo, minsan, itong sikreto. At sabi nga ng mga psychologists, batiin natin ang kaibigan natin, Dr. Camille Garcia, ang ating kasama sa Trio Tagapayo sa Face-to-Face. Dr. Camille Garcia na isang psychologist. Huwag kalilimutan, attorney Lorna Kapunan. Matindi ang attorney Lorna Kapunan sa trial ng ating impeachment. Maraming salamat. Balikan po natin ang liham kasaysayan na padala ng isa sa ating followers, si Telma ng Manawag, Pangasinan. Tagal na tayo hindi nakakapasyal sa Manawag, Pangasinan. Ay, nako Telma. Maraming salamat sa pagtitiwala mo sa programa natin, ha? Ito ay kasaysayan ng maraming pamilya, hindi lamang sa Pilipinas. Kung pupunta kayo sa India, sa Pakistan, ganito rin ang problema na ating madidinig buhat sa ating mga ah, ah, kapwa kapwa-tao na mga ang asawa ay nag-abroad. Maraming pagkakataon na rin, Telma, na tayo ay nakalabas ng bansa. At miski saan tayo pumunta, may nakikita tayong mga Pilipinong manggagawa, mga OFW na mga Pilipino. If you go to Saudi Arabia, naku, napakaraming Pilipino. Diyan unang-una nagpuntahan ng mga Pilipino sa Saudi Arabia. Itong mga panahon na ito, kung pupunta kayo sa United Arab Emirates, ang United Arab Emirates ay binubuo ng 7 Emirati, 7 state, kumbaga. At kung sa Dubai kayo pupunta, ah, ang pupuntahan ninyo halimbawa ay mga restaurants, hindi maaaring wala kayong makitang Pilipino. Pag nagpunta kayo sa mall, naku, ang daming Pilipino na sasalubong sa'yo para kang nasa SM Mega Mall. Paglabas mo ng eroplano, ang daming Pilipino sa airport sa United Arab Emirates sa Dubai. Katunayan, naikwento ko sa inyo kanina at sa maraming pagkakataon na ilan sa aking mga anak at mga manugang ay nasa United Arab Emirates for quite some time. Nagtatrabaho. At alam natin kung gaano ang sakripisyo ng mga Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa. Dito sa atin sa Pilipinas, kung ako ang inyong tatanungin, ay talaga pong sinasabi ko sa mga Pilipino, kung meron kayong pagkakataon na makalayas ng bansa, lumayas na kayo. Sa ibang bansa na kayo magtrabaho dahil may pagkakataon kayong maiangat sa kahirapan ng inyong pamilya. Bakit ko nasabi? Sapagkat dito sa ating bansa, magmula sa pinakamaliit na barangay hanggang sa pinakamataas na posisyon, maraming corrupt. Inuuna yung sarili nila. Kung kami lamang na mga senior citizen, ang aming mga benepisyo, hanggang doon na lang sa 20% discount, no? Mabuti ang PhilHealth ay tumutulong na rin ngayon. Well, anyway, going back to your story, marami po sa mga Pilipino talaga ang lumalayas ng bansa sapagkat tanggapin natin ang katotohanan, ang ekonomiya ng bansa ay bagsak. Bago pa lang tayo umaangat, pagkatapos nating malubog sa malaking pagkakautang, trilyon na pagkakautang ng ating bansa. So, Telma, ang malaking opportunity
para makaahon ay lumabas ng bansa. Middle East would be one dahil maraming construction, maraming development. Lamang kinakailangang paghandaan sapagkat hindi madali ang iwanan ng pamilya sa Pilipinas at lumayo ka. Nandiyan ang napakaraming tukso at sasang-ayon ako sa iyo. Marami rin, Telma, ang mga natutukso ng mga OFW sa ibang bansa. Hindi natin alam kung anong dahilan, no? Maaaring nananabik sa kasama, pero maraming tukso. At yan ang isa sa mga magiging problema natin. Pero balansihin natin. Tama ang sabi ng asawa mo. Kung dito lamang sa Pilipinas, hindi kayo makabibili ng isang poste ng bahay, sa hirap ng buhay, kailangan lumabas para magkaroon ng malaking pagkakataon na mapag-aral ang ating mga anak at makapagtapos ng pag-aaral. Now, ang tanong ay ganito. Hanggang kailan kayo magtatrabaho sa ibang bansa? At ito ang sinasabi ko sa mga manugang ko at sa aking mga anak. Hindi ninyo mauubos ang dolyar sa Dubai. Maraming dolyar dyan. Hindi nyo kayang ubusin yan. So, kinakailangan meron kayong time frame. Meron kayong scheduled time hanggang kailan ka lamang magtatrabaho sa labas ng bansa. Hanggang mapagtapos mo ang iyong anak, mahabang panahon na yan. Di ba? Pero diyan sa panahon na yan, maaaring maiangat ang inyong katayuan sa buhay. Kailangan lamang ang pagtitiwala at pagsuporta sa isa't isa. Anong isang problema na maaaring makaharap? Tama si Telma. Maaaring hindi makilala ng kanyang mga anak ang kanilang ama. Bakit? Sapagkat bihirang magkita. Yan ay noong panahon namin na kami ay nag-abroad. No? Naikwento ko sa inyo that there was a time in my life when I left the Philippines and I worked for 10 years in Los Angeles. Ay nung araw wala pa tayong internet. Para makasulat ako sa asawa ko, susulat ka sa papel, pupunta ka sa post office, didilaan mo yung stamp, ilalagay, didikit mo dun sa envelope. It will take about a month bago ka makatanggap ng reply. Pero ngayon po, because of the digital age, napakalaking pagbabago. Meron na tayong wifi, meron tayong internet. Anong advantage ito? Anytime maaaring makipag-ugnayan sa inyo ang inyong kamag-anak na nasa abroad na nagtatrabaho. Posible ito na hindi siya malimutan ng kanyang anak sapagkat constantly nandun siya. Sa mga manugang ko at sa mga anak ko, alam nila that on weekends, meron silang time para makapag-usap sa kanilang mga ah, mahal sa buhay. Once a week at least, di ba? Pero hindi naman po pwedeng palagi na lamang ganun ang setup. Kahit naman po nagtatrabaho ka sa ibang bansa, binibigyan din po kayo ng pagkakataon na magbakasyon. Sa United Arab Emirates, meron silang taunang bakasyon. Ah, kung hindi mo gagamitin ang unang taon ng iyong pagbabakasyon, gagamitin mo sa pangalawang taon. Kadalasan sinasagot ng kumpanya ang iyong airfare, malaking tulong yan, ano? Kung gagamitin mo ang pangalawang taon ng iyong bakasyon. In other words, maaari pa rin kung gugustuhin na magbakasyon ka once a year para makarating ka rito. At kailangan yan, mahalaga yan, na magkaroon kayo ng panahon para sa inyong pamilya. Mahalaga dito ang pagtitiwala sa isa't isa. Mahalaga dito, Telma, ang pagsasakripisyo. Hindi sa habang panahon ay magkahiwalay kayo. Darating ang panahon na magkakasama kayo. You never know. Baka kayo at ang buong pamilya mo ay madala rin niya sa Middle East at doon na kayo manirahan. Hindi natin masabi.
nasa inyong dalawa yan na mag-asawa kung paano kayo mag-uunawaan at paano ninyo mapapatatag ang inyong pagsasama. Sa ngayon, napakadali na. Marami ng paraan to communicate. So, hindi problema. Yun nga lamang, physically, you will really have to sacrifice. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love. Ang ating paalaala po, no, sa ating mga kaibigan, tawag dito, maaari kayo magpadala ng inyong mensahe sa ating programa. Pwede kayong mag-comment sa comment section ng official Facebook page ng Ikwento Mo kay Dr. Love, or pwede kayong magpadala ng inyong liham kasaysayan sa ating email address. Ang ating email address ay kwento mo kay Dr. Love at gmail.com. Si Charlie Nabarte, ang ating producer nung araw, ay nagpadala ng kanyang reaksyon sa kasaysayan ni Telma. Ang sabi ni Charlie, medyo malabo mata ko. Tatagan niya ang sarili niya. That's what my mom did. My dad was an OFW for 10 years in the Middle East. And that time, 3 times lang siya nakauwi ng Pilipinas dahil sayang ang pamasahe. It was difficult for my mom kasi kaming tatlo, siya and me and my elder sister. Pero my dad had no choice. ABS-CBN was sequestered and life was tough. Totoo yan. Nag-set ng panahon ang parents ko na 10 years lamang siya sa ibang bansa, and my mom really saved. Pinag-ipunan talaga niya. By the time he went back home and have enough savings, salamat din sa Diyos, ABS-CBN opened and the old-timers were called back. What my mom did was she prayed a lot. Went to church every day with my sister, which my sister and I emulated. Yan ha, yung spirituality, mahalaga po yan. When life is hard, pray harder. Yun lagi ang bukang bibig ng nanay ko. Itong si Charlie, napakabait niyan. Yung kanyang nanay ay malapit din sa amin dahil kami very closely knit ang aming sa production, and makikita niyo ang pagsasamahan namin talaga. At yan ang isa sa mga personal na experiences ni Charlie. Thank you, Charlie. Mahirap kalimutan yan, di ba? Batiin natin ang mga nakatutok sa atin ngayon. Mervyn Banaag ng United Kingdom. Uy, send my regards to the King, His Royal Highness, King Charles. Mervyn Banaag. Maraming Banaag, ha? Mayra Bulisay Lee. Ang ating kaibigan si Connie Tan. Si Rosalina Reyes Villaran ay isa rin po sa mga pilgrims natin. Toots Mayores, parang kilala ko itong si Toots Mayores. Parang nakikita ko ito everyday sa, anong pangalan yan? Bite Club Dental Services na matatagpuan po dito sa Barangay Wawa, Taguig City. Doon sa mga kaibigan natin na may problema sa kanilang ipin or curious na palaging malinis, gusto nila malinis ang kanilang ipin, gusto ng prophylaxis or meron po silang 50% discount ang Bite Club Dental Services. 50% discount na binibigay sa buwan na ito ng Agosto, no? Sa mga basic services, dental services na kanilang ibinibigay. Tooth extraction, prophylaxis, di ba? Pasta, yan, di ba? Hanapin niyo po dito sa Wawa, Barangay Wawa, Taguig City. Bagong-bago ang dental clinic na ito. Bago lahat ng aparato, modern lahat ang mga aparato nila. At ito po ay pinatatakbo ni Doktora Bea Blanche Banaag Morante, yung ating apo. Magandang gabi kay Isabella Storm Navales, Exibulos,
Leira Villanueva. Classmate pala nung aking apo si 3D. Maraming salamat. Batiin din natin ang ating manugang sa pamangkin, si Ramon Valencia, na ngayon ay nakikinig sa atin. He is watching us right now. Philip Levy Aquino. Philip, isa sa mga pilgrims natin. Can you imagine, naaalala pa tayo ng mga pilgrims natin. Matagal na po natin kasama ito. And there was, nakakatuwa lang na, nakakatuwa lang na balik-balikan yung mga kasaysayan natin, ng mga nagdaan, di ba? Nung kalakasan ko pa na nakakabiyahe pa tayo sa Europa, sa iba-ibang lugar, no? Itong mga nakasama natin, Philip Levy Aquino, Auntie Maldita ng Santa Rosa, Laguna, binabati natin. G. Alindogan at Kuti Mercado, thank you very much. Maraming salamat, Auntie Maldita, ha? Hanggang sa digital platform natin, nandiyan ka pa rin. Magandang gabi kay Tess Reyes ng Tanay Rizal. Pamangkin ko ito, Kambal. Tess Reyes ng Tanay Rizal. Father Nonong Tuazon. Father Nonong Tuazon. Napakabait na pari po nito. Idol ko to. Magkasing kulay kami niyan. Meldy Hilario ng Antipolo City. Pamangkin ko rin to. Anak ng aking kapatid si Greg Banaag. Meldy Hilario. Maraming salamat kay Kumaring Zenny Mangalindan na nagpadala sa akin ng napakatamis na oranges na siyang source ko ng vitamin C. Naghanap ako ng oranges na isang araw. Pinadala niya ako isang kahon. Thank you, Zenny. Maraming salamat. And, uy, is this true? Nanonood sa atin ngayon ang aming bishop sa Diocese of Pasig. Bishop Milo Hubert Vergara, Doctor of Divinity. Napakabait po nitong obispong to, I'm telling you. And I'm very proud, Bishop, yung isang apo ko na si Mateus Von Banaag ay anong tawag doon? I-invest sa September. So lahat ng apo kong lalaki nagsuserve na sa simbahan. And I'm very, very proud to say that yan po ay sa ilalim ng pamamahala ng aming butihing obispo. Na-miss ko na. Miss na kita, Bishop. Bishop Milo Hubert Vergara, Doctor of Divinity. Maraming salamat din kay Pinky Monteverde. Pinky Monteverde, kasama ko sa face-to-face. I miss you, my darling. Pinky Monteverde at si Marie Beatriz Sarte. Thank you very much. Inaanyahan po namin kayo na magpadala ng inyong mga liham kasaysayan sa ating programa para matalakay po natin yan. You can comment, share, like, subscribe, and follow ang ating official Facebook page ng Ikwento Mo kay Dr. Love. Bueno, magpapaalam na po tayo at maraming salamat sa inyo. Sana po ang isang buong oras na ito ay naging kapaki-pakinabang at muli tayong magbabalik sa araw ng Sabado dito rin po sa official Facebook page ng Ikwento Mo kay Dr. Love. Ang ating palaala sa lahat ho, wala tayong kapangyarihan. Dumaan man tayo sa dilim, huwag tayong bibitaw sa pagkakapit sa kamay ng ating Panginoon. Ang tanging luna sa ating mga suliranin ay ang pag-asa natin buhat sa ating Panginoong Jesucristo at sa tulong ng Mahal na Birheng Maria. Until then, ito po ang inyong lingkod, Brother June Banaag, OP, ang inyong nakasama hanggang sa Sabado muli. Maraming salamat, magandang gabi. Shalom Aleichem.